Nasaan po yung kapatid ninyo ngayon? Nasa Novaliches po. Meron po siyang karamdaman. Ay, stage 4. Opo. Pwede malaman ano po yung Bulbar sakit? cancer po. At gusto nang po umuwi sa probinsya. Saan pong probinsya niyo ulit? Sa Bayugan City po, sa Agusan del Sur. Sige, kailan niyo po gusto umuwi? Gusto na nga po niya umuwi, sir, kahit anong araw po. Pwede ba siya sumakay sa aeroplano? Mahirapan na po kasi siya maglakad po at saka umupo. Kukuha tayo ng ambulansya. Ilan po kayo? Siya lang po at saka asawa niya at saka yung 2 anak po. Sir Ramil, Opo. transport namin kayo sa pamagitan ng ambulansya pauwi ng Agusan Opo. sa lalong madaling panahon. Siguro in the next 2 days, meron tayong makuha ng ambulansya. Simulan kasakit si Mrs. Napabayaan mo na yung pagiging magsasaka? Opo. Sasamahan na lang po kayo ng reporter namin pagpapunta ng Agusan. At pagdating doon, titingnan po ng reporter namin kung ano po yung pwede maitulong namin sa inyo pangkabuhayan Okay. para sa pamilya po ninyo. Bukod pa po doon sa pamasahe, lahat-lahat. Okay, sir? Opo. Thank you, Senator. Naniniwala pa rin ako sa may tinatawag na milagro. Dasal lang po tayo. Umasa pa rin po tayo sa Panginoon. Ipagdarasal po namin si Ma'am LV. Salamat po sa tiwala. Magpakagaling ka. Saan po yung loob mo? Gumaling kami doon sa probinsya para makaangat kami sa pamumuhay namin. Makakatulong din po sa kanila yung pag-uwi nila at sana po gumaling daw siya. Salamat ako na nakarating kami sa lugar namin. Gaano na po ba katagal yung sakit ni nanay na to? Na mula sa September hanggang April. Ano daw po yung sabi ng doktor nung siya po ay dinala niyo sa ospital doon sa Maynila? Yun lang ang sabi nila na ganun stage 4 cancer. Hindi daw nila kayang gamutin. Wala akong masabi. Iyak na ako. Inaalagaan ko siya, hindi na ako nagtrabaho. Sinubuan ko siya pagkain, tapos punasan ko na lang siya kasi hindi na siya maligo. Ilan po ba yung anak nyo dito sa probinsya, tatay? 5, silang lahat dito ngayon. Hindi na ako makatrabaho. Wala na akong wala na akong pagkikitaan araw-araw. Doon na lang, dito na ako sa misis ko, nag-alaga. Nabanggit nyo po dati na may trabaho kayo. Ano po ba yun? Yung kahit dito sa bundok, kita naman araw-araw. Magsasaka lang ako. Isang araw, 300, minsan 1,000. Nakasakit yung misis ko, hindi na ako nakapagtrabaho. Kaya nga po si Sir Raffy po ay nangako po sa inyo na bigyan po kayo ng pangkabuhayan para po may pangtustos kayo sa inyong pamilya. So ano po ba yung pwede naming maitulong sa inyo? Manghingi ako na panggamot sa kanya, tapos mabila yung kalabaw. Pag-akit ko sa bundok, may dami akong pangarga. Ikarga ko na lang sa kalabaw para hindi na ako masyadong mahirapan. Okay po, tatay, yung request nyo po na kalabaw ay sigurado naman pong sasagutin ni Idol Raffy para po sa inyo ni nanay. Salamat. Bili ako ng kalabaw. Magpagaling ka muna. Kasi tinulungan tayo ni Senator Raffy Tulfo. Magbigyan ng kalabaw para pang araw-araw may kumikita tayo. I love you. Hindi na kami mahirapan.
Thank you. Rapi Tulfo, isang taong hindi ka iiwanan. Basta nasa tama ka, ilalabang ka ng patayon. Kahit na sariling reputasyon niya ang itaya, ipagtatanggol ka niya kahit siya ang mapahiya. Ang sarap kapag panatagsan man ng iyong tungtungan, dahil merong Rapi Tulfo ka na masusumbungan. Pag sa hirap ang lahat ay gusto mo ng tuldukan, gagawa ng paraan pa siya ang iyong tinakbuhan. Di lang basta solusyon sa iyong pinagdadaanan. Maraming mahirap ang binigyan ng kabuhayan, mga tao na binuhay ang pag-asa na naglaho ng